Ang 2021 Milwaukee Bucks sa pamumuno ng kanilang MVP na si Giannis Antetokounmpo ay dumaan sa matinding hirap bago makamit ang inaasam nilang kampyonato. Dugo, pawis at sakripisyo ang naging puhunan nila para marating ang tuktok noong 2021. Marami na tayong nakitang mga kampyon sa NBA pero aminin natin mga idol, hindi lahat ng championship ring ay pare-pareho ang bigat. May mga kupunang bumuo ng instant super team para agad mangibabaw pero mayroon ding mga kampyonato na hinubog ng paulit-ulit na kabiguan, matinding kritisismo at walang sawang pagtatrabaho. At yan ang kwento ng 2021 Milwaukee Bucks, isang prangkisang huling nagkampiyon pa noong panahon ni Kareem Abdul-Jabbar at Oscar Robertson. Eksaktong 50 years mga idol bago nila muling maabot ang rurok. Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang madugong journey ng 2021 Milwaukee Bucks. Paano nila binuo ang championship roster na ito? Paano binuhat ni Giannis ang buong lungsod sa kabila ng nakakatakot niyang injury? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Para maintindihan natin kung bakit ganito kalaki ang impact ng 2021 championship ng Bucks, kailangan muna natin balikan ng taon 2019 at 2020 mga idol. Si Giannis Antetokounmpo ay back-to-back MVP na noong panahong yun. Halos walang makapigil sa kanya sa regular season pero pagdating sa playoffs, may malaking problema. Noong 2019, tinalo sila ng Toronto Raptors sa Eastern Conference Finals pagkatapos magtayo si Kawhi Leonard at ang buong Raptors ng tinawag na The Wall sa pintura. Noong 2020 naman sa loob ng NBA bubble, mas nakakahiya ang sinapit ng Bucks matapos silang sibakin ng Miami Heat sa second round 4-1 mga idol. Dito na pumasok ang matitinding batiko. Sabi ng mga analyst, choker daw ang Bucks at si Giannis hindi raw siya pang playoffs dahil wala siyang maasahang jump shot. Sino ba namang makakalimot sa hirit ng isang pang MVP na si James Harden noong 2020 mga idol? Sinabi ni Harden sa isang panayam, "I wish I could be 7 feet and run and just dunk. That takes no skill at all." Boom! Ang run and dunk narrative ay naging pinakamatunog na insulto kay Giannis mga idol. Sinasabi ng buong basketball world na athletic lang si Giannis pero walang skills. Dagdag pa rito, papasok na si Giannis sa kanyang free agency at may banta na baka iwan niya ang Milwaukee para lumipat sa mas malaking market. Ang buong Milwaukee ay nakatitig sa bangin. Kung hindi sila gagawa ng paraan para maging contender, hihina ang tsansa nilang papirmahin si Giannis ng extension. Dahil sa matinding pressure, alam ng Bucks general manager na si John Horst na kailangan niyang isugal ang lahat. Hindi na sapat ang dating core kaya noong November 24, 2020, gumawa ang Bucks ng isang blockbuster 4-team trade para makuha si Jrue Holiday mula sa New Orleans Pelicans mga idol. At para makuha si Jrue, halos ibenta na ng Bucks ang kanilang kinabukasan. Pinakawalan nila sila Eric Bledsoe, George Hill, 2 first round picks 2024 at 2025 at 2 pick swaps 2026 at 2027. Marami ang nagsabi noon na overpay daw ang ginawa ng Bucks para sa isang guard na hindi naman superstar level ang scoring. Pero alam ng Bucks ang halaga ni Jrue Holiday mga idol. Isa siyang napaka-elite at pinaka-respetadong perimeter defender sa buong NBA. Pero hindi lang doon nagtapos ang pag-build ng team. Noong November 24, 2020, pumirma rin sa Bucks ang isang energetic big man bilang free agent. Walang iba kundi si Bobby Portis. Alam nyo ba ang astig na kwento rito mga idol? Si Bobby Portis mismo ang tumawag kay Giannis para i-pitch ang kanyang sarili. Sabi ni Bobby, nakita niya ang Bucks sa playoffs at alam niyang may daragdag siyang grit at toughness sa koponan. Kalaunan dahil sa kanyang crazy eyes at walang katapusang enerhiya. Tinagurian siyang the people's champ ng buong lungsod mga idol. At para makumpleto ang kanilang defensive identity, kinuha rin ng Bucks si PJ Tucker mula sa Houston Rockets noong March 19, 2021. Binigay nila si DJ Agustin at DJ Wilson para lang makuha ang veteranong enforcer. Si PJ Tucker ay hindi scorer pero siya ang naging boses at physical anchor ng koponan pagdating sa depensa mga idol. Well, dahil sa mga agresibong moves na ito, nagtiwala si Giannis. Noong December 2020, pumirma siya ng 5-year supermax extension na nagkakahalaga ng $228 million. Ang mensahe niya, dito ako mananatili, dito tayo mananalo. Pumasok ang 2020-2021 regular season na medyo may kakaiba. Pinaikli ang season sa 72 games. Ang Bucks ay nagtapos na may 46-26 record. Sila ang naging number 1 sa Central Division pero number 3 lang sa Eastern Conference. Well, kung titignan natin ang stats mga idol, ang Milwaukee ang number 1 team sa scoring na may 120.1 points per game. Pero sa depensa, medyo naging madulas sila kumpara sa mga nakaraang taon. Maraming fans ang kinabahan dahil ang Bucks ay naging ika-29 sa opponent 3-point percentage. Ibig sabihin, halos lahat ng kalaban nila ay nagpapakawala ng apoy mula sa labas. Pero may sikreto rito, si Coach Mike Budenholzer. Ginamit niya ang regular season bilang laboratorio mga idol. Imbes na umasa lang sa traditional nilang drop coverage kung saan nananatili lang
lang sa pintura si Brook Lopez. Sinubukan nilang mag-eksperimento sa switching defense. Ito ay para maging handa sila sa kung anong matchup ang haharapin nila sa playoffs. At yan nga ang naging susay mga idol dahil pagdating ng postseason, nalimitahan nila ang opponent 3-point percentage sa 35.2%. Isang malaking pagangat mula sa regular season. Dumating ang playoffs at ang nakatapat nila agad sa unang round ng kanilang mortal na kaaway ang Miami Heat. Ito ang team na nagpalaya sa kanila sa bubble noong nakaraang taon mga idol. Maraming nanalangin para sa Bucks dahil baka ma-choke na naman sila. Pero sa game 1 pa lang nagpakita na ng kakaibang karakter ang Bucks. Napakahigpit ng laban na tumabot ito sa overtime. Tabla ang score sa 107 all nang hawakan ni Chris Middleton ang bola sa tuktok ng key, dribble, bentahi sa kanan, pull up fadeaway jumper sa ibabaw ng depensa at swish 109-107 mga idol. Middleton cold game na may 0.5 seconds na lang ang natitira. Ang overtime game winner na yon ni Middleton ang nagbukas ng baha ng kumpiyansa para sa Bucks. Pagkatapos ng game 1 hindi na nakahinga ang Miami Heat. Dinurog ng Bucks ang hit sa mga sumunod na laro mga idol. A clean sweep and dominating 4-0 sweep. Ang unang hakbang ay tapos na. Naresolba na ang multo ng Miami pero ang susunod na bundok na kailangan nilang akyatin, sabi ng marami halos imposible raw talunin. Dahil sa Eastern Conference Semifinals, hinarap ng Bucks ang itinuturing ng marami na the real finals. At ang pinaka nakakatakot na opensa sa liga, ang Brooklyn Nets mga idol ni na Kevin Durant, Kyrie Irving at James Harden. Nagsimula ang serye na parang bangungot para sa Milwaukee kahit na-injure si Harden sa simula ng game 1, natalo pa rin ang Bucks at sa game 2 naman isang matinding pambubugbog ang sinapit nila. Tinambakan sila ng Nets ng 39 points sa final score na 125-86. Pero ang core ng Milwaukee Bucks ay hindi basta-bastang sumuko mga idol. Sa game 3 sa Milwaukee naging isang madugong defensive battle ang laro. Sa pagkakataong ito, si Chris Middleton naman ang bumuhat sa opensa. Nagtala ng 35 points para iligtas ang Bucks sa isang napakahalagang 86-83 na panalo. Sa Game 4 naman, na-equalize nila ang series sa 2-2 nang ma-injure ang ankle ni Kyrie Irving at magtala si Giannis ng 34 points. Pero sa Game 5, nakita natin ang isa sa makasaysayang laro sa playoffs mula kay Kevin Durant mga idol. Nagtala si KD ng 49 points, 17 rebounds at 10 assists para bigyan ng Nets ng 3-2 lead. Grabe, parang alien si Durant sa larong yun mga idol. Pero rumesback naman ang Bucks sa Game 6 sa likod ng 38 points ni Chris Middleton na nagpwersa ng isang Game 7 sa Brooklyn. June 19, 2021, Game 7, isang do-or-die game para sa dalawang koponan. Ito ang kauna-unahang Game 7 na umabot sa overtime sa loob ng 15 years. Sa huling segundo ng regulation, hawak ng Nets ang bola at lamang ang Bucks ng 2 puntos, 109-107. Pinasa kay Kevin Durant, hinarap niya si PJ Tucker, umikot at nagpakawala ng isang napakahirap na fadeaway jumper sa ibabaw ng depensa. Pumasok mga idol, nagdiwang ang buong Barclays Center. Akala ng lahat 3-pointer yun at panalo na ang Nets. Pero teka, tinignan ng mga referees ang replay at ayun na nga mga idol, nakaapak sa linya si KD. Dahil sa laki ng sapatos ni KD, nakatapak ang dulo nito sa linya kaya naging 2-pointer lamang ang shot at nagtabla ang laro sa 109 all papuntang overtime. Sa overtime game, pagod na ang dalawang koponan pero sa huli si Giannis nagtala ng 40 points at 13 rebounds mga idol. Kasama ang clutch basket ni na Middleton at Brook Lopez ang nagsecure ng 115-111 na panalo. Naligtasan ng Bucks ang 48 points ni KD, ang nooy record para sa pinakamaraming puntos sa isang Game 7. Well, nakalusot ang Bucks sa pinakamalaking pagsubok pero hindi pa tapos ang laban mga idol. Dahil sa Eastern Conference Finals, nakaharap ng Bucks ang Atlanta Hawks na pinangungunahan ng kanilang court general na si Trae Young. Naging dikit ang simula ng serye mga idol pero sa Game 4 isang trahedya ang yumanig sa buong basketball world. Sa kalagitnaan kasi ng third quarter habang sinusubukan ni Giannis na pigilan ng isang alley-oop, sumabit ang kanyang paa at bumagsak siya ng napakasama mga idol. Ang kanyang kaliwang tuhod ay literal na nag-bend backwards. Isang brutal na left knee hyperextension. Natahimik ang buong arena, kitang-kita ang takot sa mukha ng lahat ng Bucks fans. Nang makita ng mga tao ang replay, marami ang naniwala na baka napunit ang ACL o MCL ni Giannis na nangangahulugang tapos na ang kanyang season at posibleng maapektuhan pa ang kanyang career. Pero himalang walang nakitang structural damage pagkatapos ng MRI kundi isang knee hyperextension at bone bruise
puntos lang mga idol. Pero kahit walang malalang punit, hindi pa rin siya makalaro sa mga sumunod na laban at sa standing na 2-2 sa serye, paano lalaban ng Bucks nang wala ang kanilang hari? Pero dito na pinatunayan ng Milwaukee Bucks na sila ay isang tunay na team mga idol. Sa Game 5 sa Milwaukee, pinasok ni Coach Budenholzer si Bobby Portis sa starting lineup at grabe ang nangyari mga idol. Nagsimulang sumigaw ang libu-libong fans at sinisigaw nila ang pangalan ni Bobby Portis. Niyakap ni Portis ang pressure, nagtala ng napakahalagang enerhiya at nagtulungan sila ni na Brook Lopez, Drew Holiday at Chris Middleton para talunin ng Hawks sa Game 5 at 6 sa sering ito. Pinatunayan ni Chris Middleton at Drew Holiday na kaya nilang buhatin ang koponan kahit wala ang kanilang franchise player mga idol. Tinapos ng Bucks ang serye sa loob lang ng 6 na laro, pasok sila sa 2021 NBA Finals. Sa wakas, narito na tayo sa dulo ng pangarap, ang 2021 NBA Finals. Kalaban nila ang Phoenix Suns na pinamumunuan ng veteran guard na si Chris Paul at ng batang sniper na si Devin Booker. Bago magumpisa ang Game 1, walang nakakalam kung makakapaglaro si Giannis. Pero dahil siya ay si Giannis, isang modern day Greek god, himalang nag-rehab siya at nag-decide na maglaro sa Game 1 mga idol. Pero hindi naging madali ang simula dahil sa matinding laro ni na Chris Paul at Devin Booker. Tinambakan ng Suns ang Bucks sa Game 1, 118-105 at Game 2, 118-108 mga idol. Nalubog ang Bucks sa 0-2 deficit. Sa kasaysayan ng NBA, napakalit ng tsansa na makabawi ang isang koponan kapag nabaon sa ganitong standing. Pero Game 3, ang pagsiklab ng Greek Freak. Bumalik ang serye sa Milwaukee para sa Game 3. Alam ni Giannis na kung matatalo sila rito, tapos na ang serye, kaya binuhat niya ang koponan mga idol. Nagtala ng dambuhalang 41 points at 13 rebounds para ibigay sa Bucks ang unang panalo, 120-100. Game 4 ito ay bibigyan nating title na The Block dahil ang Game 4 ang nagbigay sa atin ng isa sa pinakadakilang defensive play sa finals na ito mga idol. Sa huling bahagi ng regulation, lamang ang Bucks ng 2 puntos, 101-99. Si Devin Booker ay pumasok sa pintura, umakit ng depensa at inihagis ang isang perpektong lob pass para sa isang tiyak na alley-oop dunk kay DeAndre Ayton. Si Giannis ay kasalukuyang nakabantay kay Booker sa perimeter pagkahagis ng bola. Alam ng lahat na puntos na yun, pero sa loob ng isang iglap mga idol, umikot si Giannis, tumalon ng napakataas gamit ang kanyang sumasakit na tuhod at sinalubong si Ayton sa ere para i-rebound o i-block ang dunk ni Ayton. Nahabol ni Giannis mga idol. Ang play na ito ay naging kilala bilang The Block at dahil dito nanalo ang Bucks sa Game 4, 109-103 para itabla ang serye sa 2-2. Game 5, bigyan naman natin ito ng title na The Steal and the Alley-oop. Kung akala nyo ay tapos na ang Magic sa Game 4, nagkakamali kayo dahil ang dulo ng Game 5 sa Phoenix ay mas lalong saksakan ng intensity. Huling minuto ng laro lamang ang Bucks ng isa, 120-119. Hawak ni Devin Booker ang bola. May tsansa sanang ipanalo ang laro para sa Suns, sumatras si Booker pero biglang sumulpot si Drew Holiday mula sa kanyang likod at literal na inagaw ang bola mula sa kamay ni Booker. Si Holiday tumakbo sa transition, nakita niya si Giannis tumatakbo sa kabilang panig. Inihagis ni Drew ang bola sa ere, isang napaka-peligrosong alley-oop pass at sinalo ito ni Giannis para sa isang malupit na slam dunk kasama pa ang foul. Isang pambihirang turnaround na nakuha ng Bucks ang Game 5 sa Phoenix, 123-119 at ngayon ay isang panalo na lang ang layo nila sa kanilang unang kampyonato pagkatapos ng 50 years. At sa Game 6, ang 50-point masterpiece ni Giannis, July 20, 2021, Game 6 sa Milwaukee. Higit sa 65,000 na fans ang nagtipon sa labas ng arena sa Deer District. Handang-handa na ang buong lungsod mga idol. At sa gabing yun, nagpakita si Giannis ng isang makasaysayang obrang maestra. Pinatahimik niya ang lahat ng kanyang kritiko. Ang manlalaro na tinawag na walang skills at run and dunk lang ay nagtala ng dambuhalang 50 points, 14 rebounds at 5 blocks sa isang close-out game. Pero ang pinakamatindi rito, ang kanyang free throws mga idol. Sa buong playoffs, binubuli si Giannis dahil sa kanyang mababang free throw percentage. Pero sa Game 6, pumasok ang 17 sa 19 niyang free throws mga idol. Isang halos perpektong shooting night sa pinaka-importanting gabi ng kanyang buhay. Well, sa final score na 105-98, tinalo ng Milwaukee Bucks ang Phoenix Suns mga idol. Pagkatapos ng 50 years, ibinalik ni Giannis Antetokounmpo ang Larry O'Brien Trophy sa lungsod ng Milwaukee. At yan ang kwento ng 2021 Milwaukee Bucks Championship Run. Isang kwento na nagpatunay na ang katapatan, sipag at pagtitiwala sa sarili ay mas matimbang pa rin kaysa sa pagbuo ng mabilisang super team. Pinatunayan ni Giannis na hindi mo kailangang iwan ang iyong koponan para lang makakuha ng singsing. Kailangan mo lang magtrabaho at harapin ang pinakamahirap na daan. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa journey ng 2021 Milwaukee Bucks?